Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melo. Nasa edad 51 taong gulang. May asawa at 5 mga anak. Isa na rin akong lolo at kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Ordaneta, Pangasinan. Taga rito kasi ang aking napangasawa. Tulad ng iba ay may mga karanasan din ako sa buhay na gusto kong ibahagi. Karanasang nakakatakot, nakakamangha, at mga kababalaghan na hindi maipaliwanag ng sino man. Ultimo ng siyensya. Pero nangyari ito. Nangyari ito sa lugar namin noon nung bata pa lamang ako. Hindi ko nababanggitin ang lugar at ang probinsya para na rin hindi ito katakutan ng mga nakakarinig. Sa edad na 10 taon pa lamang ako noon ay lumipat kami sa nasabing probinsya sa isang malalim na kadahilanan. Tumira kami sa isang liblib na baryo na malayo sa Kabiasnan. May nakapagturo lang sa amin at nagrekomenda na tumira sa lugar. Isang mabuting kaibigan ni Tatang ang nagturo sa lugar. Kahit liblib na ang lugar ay mukhang maayos naman at maganda ang kapaligiran. May bahay na rin na nakahanda para sa aming matitirahan at may trabahong naghihintay para kinanan ng Tatang. Pinatira kami roon ng isang kilalang pamilya sa baryo, kapalit ng pagtulong namin sa kanilang sakahan. Malawak kasi ang taniman nila ng tubo kaya sinisiguro nila na doon na hindi mawawalan ng trabaho sina Tatang at Nanang. Maayos pa naman ang bahay na nakatirik sa gitna ng tubuhan. Madalang lamang ang mga kabayan doon at malayo ang mga agwat kaya masasabi kong wala talaga kaming kapitbahay. Mabait naman ang pamilya Ocampo. Sila ang pamilya na nagmamay-ari ng malawak na tubuhan na aasikasuhin nila Nanang at Tatang noon. Lahat ng aming mga pangangailangan ay sagot na nila. At bukod pa doon ay may trabaho pa at sahod sina Tatang at Nanang sa pagtatrabaho sa kanilang tubuhan. Kaya agad itong tinanggap ni Nanang at Tatang. Dahil para sa kanila malaki na itong biyaya para sa aming ikabubuhay. Ilang araw pa lang kami doon at hindi naman naging mahirap para sa amin. Napagtanto kong mas maganda pa nga doon kaysa sa lugar na aming pinanggalingan eh. Tahimik ang lugar pero maganda ang paligid. Higit sa lahat ay sariwa at malinis ang hangin. Ang nakakalungkot lamang minsan, wala kaming masyadong nakakalaro dahil nga sa wala kaming kapitbahay doon sa lugar na yon. Ganun pa man, ayos lang ito sa amin dahil sanay naman na kaming magkapatid na kami lang lagi ang magkakalaro at magkakasama eh. Pangalawa nga pala ako sa aming magkakapatid. Si Ate Nene ang panganay. Nasa edad 13 taon na siya noon. Bilang kaming dalawa ang higit na nakakatanda sa aming mga kapatid, ay kami ang natasang gumawa ng mga gawaing bahay at magbabantay sa mga nakababata naming mga kapatid. Ang sumunod sa akin ay nasa edad 8 taong gulang na rin. At tawagin na lamang natin siya sa pangalang Maki. Si Maki ang kasundo ko sa lahat ng aking mga kapatid. Parehas kasi kami ng hilig at hindi nagkakalayo ang aming edad. Isang araw noon, bumisita sa amin ang may-ari ng aming tinitirahan. Ang mag-asawang sina Ginoo at Ginang Ocampo. Araw ito ng linggo at araw yun ng pahinga ni Tatang at Nanang. Tuwing linggo ay kumpleto kami sa bahay. Inilalaan talaga yun ng aming mga magulang para kami ay buo at magkakasama-sama. Mabait ang mag-asawang Ocampo na dinalhan pa nila kami ng bigas at tinapay. Natuwa sila sa magandang takbo ng trabaho ni Tatang at Nanang sa kanilang tubuhan. Ayon sa kanila, bago pa lang kami pero kitang-kita na raw nila ang maayos na pagtatrabaho ng mga magulang ko. Medyo may edad na rin na mag-asawa pero mukha talaga silang mababait. Kahit papaano sa unang pagkakataon pa lang na nakita ko sila at nakaharap, ay hindi na ako nakaramdam ng pagkailang sa kanila. Pakiramdam ko kasi ay mas lalo pa silang mabait at malapit sa mga batang katulad ko eh. Bakasyon pa naman noon kung kaya't wala kaming pasok sa eskwela. Kaya't naaasahan talaga kami ni Nanang at Tatang sa mga gawaing bahay. 10 taong gulang ako noon. Marami na akong kayang gawin. Kagaya ng pagsasaing, pangangahoy,
at pananabo o pag-iigib ng aming tubig mula sa medyo malayong balon. Minsang tanghaling tapat noon nang nag-iigib na ako ng aming inumin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa bandang 12:30 yun ng tanghali. Pauwi na sana ako sa bahay mula sa balon nang bigla akong may narinig na pagaspas mula sa nadaanan kong talahiban. Napahinto ako saglit at tiningnan ang direksyon na pinanggalingan ng pagaspas. Pero wala naman akong nakita. Inisip ko na baka hangin lamang ito, kaya tumuloy na ako bitbit ang magkapares na galon ng tubig mula sa magkatimbang kong mga braso. Medyo malapit na sana ako sa bahay nang muli ay may marinig na naman akong kaluskos mula sa aking likuran. Sa wari ko ay parang may nakasunod sa akin noon. Saglit ko itong nilingon pero wala naman akong nakita. At doon ay biglang umihip ang malamig na hangin na tila bang may kakaiba sa aking pakiramdam. Bigla akong kinilabutan. Nagsitayuan ng mga balahibo. Dali-dali akong naglakad ng mabilis pa uwi sa bahay. Dahil pakiramdam ko ay nakakaramdam ako ng takot na mga oras na yon. Wala akong nakita, pero parang may mga mata na sumusunod sa akin. Noon lang ako nakaramdam ng ganun sa unang pagkakataon. Pagdating ko sa bahay, dali-dali kong ikinuwento kay Ate Nene. Nakinig naman siya at nagwika ng, "Hayaan mo na at sa susunod ay pasasamahan kita kay Maki para umigib ng tubig sa balon ng sa gayon hindi ka na makaramdam ng takot." Tama nga naman si ate sa kanyang sinabi. Nang sumunod na araw, pinasamahan na nga niya ako kay Maki para umigib ng tubig. Hindi naman na nangyari ulit sa pagkakataong yun ang aking unang karanasan. Maayos kaming nakarating sa balon at nakabalik sa bahay. Isang araw, naglalaro kaming magkakapatid sa labas ng bahay noon. Hapon na yun, siguro mga nasa 3:30 na. Walang ibang kasali kundi kami lang din 5 magkakapatid. Kahit kami lang magkakasama ay masaya naman kami magkakapatid at kontento sa isa't isa. Masasabi ko rin na nagkakaintindihan talaga kami magkakapatid sa lahat ng bagay. Ipinagmamalaki ko talagang hindi kami nag-aaway. Ganun kasi kami pinalaki ng mga magulang namin. Lagi nilang sinasabi sa amin na mahalin namin ang isa't isa at wag na wag kaming mag-aaway. At bilang respeto sa kanila ay sinusunod talaga namin ito. Tagu-taguan ang napili naming laro. Madalas namin itong ginagawa dahil natutuwa kami sa larong ito. Pero sa hindi namin inaasahan, dumating sa punto na nagkagulo kami. Sa paghahanap kay Nika, ang pang-4 naming kapatid na nasa edad 6 na taong gulang pa lamang. Bigla na lang kasi itong nawala at hindi na namin makita. Tawag kami ng tawag sa kanya pero walang sagot. Kahit anong tawag namin sa kanya ay wala kaming naririnig na boses niya. Nilibot na namin ang buong paligid. Pati na rin ang mga kalapit na mga kasulukan malapit sa bahay namin. Pero hindi talaga namin nakita ito. Hindi naman namin pwedeng suungin o pasukin yung buong tubuhan sa kalapit namin para lang makita si Nika eh. Imposible din naman kasi na sumuong pa siya sa gitna ng tubuhan noon. Kinakabahan na kami ng mga oras na ito at pagod na rin sa kakaikot. Takbo dito, takbo doon. Tawag dito, tawag doon. Lahat ay ginawa na namin pero wala pa rin. Maya-maya noon ay dumating na si Nanang at Tatang. Agad naming ipinaalamang nangyari at agad na kumilos si Tatang. Si Inang naman ay kitang-kita sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Marami siyang tanong sa amin at lahat ng yon ay halos hindi na namin masagot dahil hindi talaga namin alam kung paano nawala si Nika. Makalipas ang kalahating oras ay bumalik si Tatang na bigo din. Hindi niya nakita si Nika. Nagsimula nang umiyak at magpanik si Nanang. Pero pinapatahan lamang ito ni Papang at sinusuyo. Kasabay ng pag-asang makikita din si Nika. Iminungkahi ni Tatang na umakyat na muna kami sa loob ng bahay. At maya-maya lang ay pinagpatuloy din namin ang paghahanap kay Nika. Sabay kaming lahat na pumasok sa loob ng bahay
at nagulat kami nang makita namin sa mahabang upuan si Nika. Natutulog ito. Nagulat kami at nagtataka dahil sigurado kami ni Ate Nene na nakailang pasok kami sa loob ng bahay kanina lang at wala siya doon. Nung nagsimula pa lamang kami naganap sa kanya, kaya't paanong nangyari na naroroon ito at natutulog lang. Agad siyang nilapitan ni Nanang at ginising at nang imulat niya ang kanyang mga mata, matagal bago pa ito nakapagsalita. Animoy tulala ito at walang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang paligid. Nalilito na ewan. Halata sa itsura ni Nika na naguguluhan ito sa nangyari. Maging sa bawat tanong ni Nanang ay wala itong maisagot. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog sa may upuan. Ang huli niyang natatandaan ay naglalaro kaming magkakapatid sa labas ng bahay hanggang sa pumunta siya sa likuran ng aming bahay para magtago. Hanggang doon lamang umano ang kanyang naaalala. At ang isa pang nakapagtataka, tawag kami ng tawag sa kanya pero hindi niya kami naririnig. Sinabi ni Tatang na hayaan na muna namin si Nika. Ang mahalaga ay sa bahay na ito at wala naman siyang nararamdaman na kung ano sa kanyang katawan. Iminungkahi nila sa amin ni Nanang na huwag na ulit kaming maglaro ng taguan nang sa ganun ay maiwasan ang ganoong pangyari. Mahirap na gawa ng sa liblib na lugar kami nakatira. Ayon sa kanya ay may mga pangyari talagang minsan ng mahirap na unawain. At ito ay ang mga kababalagan. Baka napaglaruan lang ng kung anong elemento si Nika. Kung kaya't mag-ingat na kami sa susunod at huwag na magsususuot sa kung saan-saan. Inakala namin na maayos ng lahat. Pero nang gabing yon, pagkatapos naming maghapunan, ay bigla na lamang nagdaing si Nika na masama ang kanyang pakiramdam. Nangipuin ito ni Nanang na pag-alaman niyang malamig ang kanyang mga palad at noo. Agad siyang hinaplasan ni Nanang ng diniktik na luyang dilaw. Ayon kay Nanang, ay magaling ang luyang dilaw sa mga nabati ng kung ano mga elemento. Hinala ko'y nabati ng aswang si Nika, kaya mainam nang malapatan siya ng kahit paunang lunas lamang. Wika ni Nanang. Maya-maya pa ay nakaramdam din si Nika ng pananakit ng sikmura at paninigas ng tiyan. Nag-iiyak na noon si Nika. Hanggang sa ipinainom na sa kanya ni Nanang ang pinaglagaan ng luyang dilaw noon. Makalipas ang mahigit kalahating oras, umayos at bumuti din ang pakiramdam niya. Matapos ang pangyaring yun ay nakatulog din kami ng maayos. Dahil na din siguro sa pagod at mga pangyaring naganap. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat. Maaga nang pumunta sa tubuhan si Nanang at Tatang para sa maghapong trabaho. Kagaya ng nakasanayan naming 5 magkakapatid, kami na naman ang naiwan sa bahay. Nang araw na ito ay napansin kong wala na kaming panggatong kaya nagtungo ako ng maaga sa may kakahuyan para manguha. Kasama ko si Maki. Sanay na kami sa mga ganitong gawain. Ganun talaga siguro mga batang namulat sa kahirapan at namumuhay sa mga liblib na lugar. Kagaya ko at ng aking kapatid. Maganda ang panahon noon. Tirik na tirik ang araw kahit maagal pa lang. Kaya't binilisan namin ni Maki ang pagkuha ng mga panggatong para makabalik kami kaagad sa bahay. Pauwi na kami noon nang bigla kaming may nakasalubong na matandang babae. Ngumiti ito sa amin at binati niya kami ng, "Ang sipag niya naman. Magkapatid ba kayo?" Ngumiti kami sa kanya at tumango. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Malapit na sana kami sa bahay nang biglang nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan. Sa sobrang sakit ay hindi ko na kinaya kung kaya't tuluyan akong bumagsak nun. Ang huli ko na lang na narinig ay ang boses ng kapatid ko na tinatawag ang aking pangalan habang humihingi ng tulong. Nagising na lamang ako na nasa loob na ako ng aming silid. Pagbaling ko sa gawing kanan ng papag ay naroroon na sila Nanang at Tatang na nakabantay. May isang babaeng nakatayo din sa tabi ko.
Natatandaan ko yung babaeng yon. Siya yung babaeng matanda na nakasalubong namin ni Maki na bumati sa amin sa daan. Pagkatapos noon, nakaramdam na ako ng pananakit ng tiyan. Ipinakilala ni Tatang ang matanda sa pangalang Inang Teray. Nakatira sa kubong na roon sa dulo ng tubuan. Ayon sa kanila, manggagamot ang matanda sa aming baryo. At dahil malayo ang kabiasnan at mga ospital, halos lahat ng mga taga-baryo ay sa kanya umaasa. May nakapagturo kay Tatang sa kanya kaya siya ang sinundo ni Tatang para gamutin ako. Totoo namang bumuting ang pakiramdam ko pagkatapos niya akong gamutin. Gamit lamang ang kanyang langis na ipinahid sa akin tiyan. Ayon sa matanda, ay hindi basta-bastang langis lamang ito. Ito ay langis na may nakapaloob na orasyon. At napapagaling ito ang may mga karamdaman, lalo na ang mga nakakaramdam ng kakaiba, na may halong kababalagan. Ayon pa kay Tatang na marami nang napagaling si Inang Teray. Hindi man lahat dahil wala naman talagang perpekto, pero marami umano ang nagtitiwala sa kanya. Marunong din umano itong manghilot na mga may pilay. Mabuti na lang at naagapan ang aking nararamdaman na hindi maganda. Ayon kay Inang Teray na may ibang elemento na nagbabantay sa akin at sa tingin niya, gustong-gusto akong makuha nun. Mahalaga na laging may kasama kapag nangunguha ng kahoy sa gubat, ha? Sabi pa niya. Mabuti na lamang din at malapit si Nanang at Tatang nang mawalan ako ng malay sa kakahuyan. Kung kaya't nasundo ka agad sila ni Ate Nene para ipaalam ang nangyari sa akin. Pagkatapos noon ay agad naman nagpaalam na si Inang Teray. Tiningnan pa niya ako muli bago ito umalis. Ilang araw na hindi muna ako pinag-igib ni Tatang ng tubig. Siniguro muna niyang maayos ng pakiramdam ko. Mahirap na umano at baka himatay na ko sa daan. Ilang araw na si Tatang na lang munang nag-igib para sa aming mga kakailanganing tubig noon. Maaga itong kumigising para mag-igib. Sinisigurado niyang puno ang aming mga lagayan bago sila pumunta ni Nanang sa trabaho. Isang tanghali, hindi ko na malaya na nakaidlip ako sa bangko na naroroon sa likuran ng bahay. Mahangin kasi doon dahil may mga puno ng mangga na nagbibigay lilim at nagpapanatili ng magandang temperatura. Maya-maya ay nakaramdam ako na para bang may tumatawag sa pangalan ko. Nagising ako nang marinig ko yon. Lumingalinga ako sa paligid at nalaman ko na nanggagaling ito sa likurang bahagi ng puno. Tiningnan ko ang lugar pero tahimik naman ang paligid. Wala din akong nakitang ibang tao sa paligid nun. Maya-maya ay lumapit sa akin si Ate Nene. Ate, tinawag mo ba ako kanina? Tanong ko. Hindi nanggaling ako sa loob ng bahay. Pinuntahan lang ka dito para tingnan kung ano yung ginagawa mo. Sagot niya. Inaya na rin ako ni ate na pumasok na sa loob ng bahay. Doon ko na lamang ipinagpatuloy ang pagtulog sa aming silid nun. Kinahapunan, naisip namin ni Maki na sumunod kina Nanang doon sa tubuhan. Hindi naman ganun kalayo ang kinaroroonan nila sa bahay namin. Bago kami nakarating doon, may dadaanan muna kaming talayban. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 3:00 na yun ng hapon. Hindi na gaanong mainit ang sikat ng araw. Maayos naman kaming nakarating sa kinaroroonan ni Tatang at Nanang. Pagkarating namin doon, nag-aanda na rin sila sa pag-uwi nun. Si Nanang lamang ang uuwi sa bahay ng mga oras na ito. Si Tatang kasi ay dadaan pa sa bahay ng kasama nila sa trabaho na naging kaibigan niya na rin, si Mang Tirso. Kaarawan ng Ginoo kaya naganda ang asawa nito ng maliit na salo-salo. Kilala ang asawa sa pangalang Aling Mina. Dahil doon ay sumaman na rin ako kay Tatang sa bahay ng Ginoo. Medyo malayo ang bahay ni Mang Tirso sa bahay namin. Pagdating namin doon ay nakilala din namin ang kanyang mga anak na si Lito. Kasing edad ko na noon na nasa 10 taong gulang. At ang bunso niyang anak na si Liza na nasa edad 7 taong gulang pa lang. Bali doon na kami naghapunan. Gabi na kami nang nakauwi. Nalibang pa kasi si Tatang sa pag-inom ng alak kasama si Mang Nestor
at ilan pang mga bisita nito. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 7:30 na ng gabi nang naglalakad na kami pauwi sa bahay. Kahit na ganung oras pero noong mga panahon na ito ay madilim na talaga. Lampara lang ang gamit naming ilaw para makita ang dinadaanan. Magkabilang bahagi ng tubuhan ng aming dinadaanan noon. Patuloy kami sa paglalakad nang may makita kaming kung ano sa unahan namin na hindi naman gaanong kalayuan. Sa tansya ko ay mga nasa 10 di pa lang ang layo ng kinaroroonan ng kung ano man yon. Para mas makita namin ng maayos, tinutukan pa ito ng ilaw ni Tatang. Doon namin nakita na isang babaeng mahaba ang buhok ang nakatuwad sa unahan ng daan. Dahil doon ay napahinto kami at nagkatinginan. Huwag matakot. Mas lalo yung susugod sa atin kapag pinapakita niyo na natatakot kayo sa kanya. Kasama niyo ako kaya wala kayong dapat katakutan. Sabi niya. Dahil doon ay mas pinilisan namin ang aming paglalakad palapit sa direksyon ng nakatuwad na babae. Pero nang malapit na kami sa kanya, bigla itong nagpalit ng anyo. Naging isang malaking pusa ang babaeng nakatuwad at kumaripas ito ng takbo palayo sa amin. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Patuloy lang kami sa paglalakad pauwi ng sa may hindi kalayuan mula sa aming likuran. Nakarinig kami ng mga hakbang na tila nakasunod sa amin noon. Kung kaya't agad namin itong nilingon. Pero wala naman kaming nakita. Binaliwala na lamang namin ito at binilisan pa namin lalo ang paglalakad. Hanggang sa muli ay nakaramdam kami ng kakaiba mula sa aming likuran. Bigla na lang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay namatay ang hawak ni Tatang na lampara. Nang lumingon kami sa aming likuran, kitang-kita namin ang isang nilalang na lumilipad papunta sa direksyon namin. Mabilis na binunot ni Tatang ang mahaba nitong itak mula sa kanyang tagiliran. Maganda kayo. Maghawak kamay kayo ha. Mukhang desidido yung hayop na yun sa pagsalakay sa atin eh. Ayon pa kay Tatang na mukhang mapapalaban siya sa nilalang. Takot na takot kami ni Maki ng mga panahong yon. Lalo na nang papalapit sa amin ng nilalang. Tinaga ito ni Tatay gamit ang itak. Sa unang hataw ni Tatay ay hindi ito natamaan pero nang humataw ang nilalang para hakupin at tangayin na sana si Maki, doon ay mas lalong hinataw ni Tatang ng kanyang itak itong nilalang na ito, kung kaya't natamaan ang dulo ng pakpak niya. Naging dahilan ito para layuan kami ng nilalang na yon. Matindi ang karanasan naming dihamak ang takot ko. Ang buong akala ko nga ng mga oras na yun tatangay na ng kung anong nilalang yung isa sa amin Nakakatakot yung itsura niya. Unang pagkakataon ko palang noon na nakakita ng mapulang mga mata. Matulis ang mahaba nitong mga ngipin. Lubhang nakakatakot. Mabuti na lamang at matapang si Tatang at magaling itong humarap sa ganong klaseng nilalang. Nakarating din kami ligtas sa bahay ng gabing yun. Kahit pagod na pagod sa mga nangyari sa daan. Habang nararamdaman ko pa rin ang takot na hanggang sa aking pagtulog, napapanaginipan ko. Kitang-kita ko pa rin ang mukha ng nilalang. Halos hindi maipaliwanag ang takot ko nang mahagip niya ako at pinagplanuhang tangayin kami ni Maki. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa marinig ko ang boses ng aming nanang na ginigising ako. Panaginip nga lang talaga. Akala ko totoo na nakuha ko ng ganon. Naging matatakotin na ako simula nang nasaksihan ko ito pero sinabi ni Tatang na kailangan kong labanan ng takot ko. Lalo na't lalaki ako. Ayon sa kanya, dapat ay matutunan kong ipagtanggol ang sarili pag may ganong pangyari. Lumipas ang ilang araw at linggo na maayos naman. Wala namang kasunod na pangyaring yon. Kaya nakarecover na rin ako sa aking trauma ng gabing hinabol kape at sinalakay. Ganun din si Maki.
Hanggang sa isang gabi, nagising akong pawis na pawis at nakakaramdam ng alinsangan. Nakaramdam din ako ng labis na uwaw. Sa tansya ko ay nasa 11:11 na ito ng gabi. Ginising ko si tatang para ikuha ako ng tubig sa kusina. Hindi ko alam kung bakit sa edad kong ito ay natatakot pa rin akong lumabas ng silid na mag-isa tuwing gabi, lalo na pag natutulog ng lahat ng aking mga kasama sa bahay. Agad namang nagising si tatang para ikuha ako ng tubig noon. Pailing-iling pa ito habang nagwiwika ng, "Kailangan mong labanan ng takot na nararamdaman mo, Melo. Hindi habang buhay makakasama niyo ako." Ayon sa kanya, ay hindi pwedeng ganun ako palagi. Wala naman akong dapat na ikatakot dahil nasa loob ako ng aming pamamahay noon. Pagkatapos akong ikuha ni tatang ng tubig ay bumalik na ito sa pagtulog. Iisa lang yung silid tulugan namin kaya sama-sama kaming lahat doon. Pinilit kong ipinikit ang aking mga mata. Nakaidlip na sana ako nang bigla kong marinig na may kumakaluskos sa aming bubungan. Nakikiramdam muna ako sa paligid noon. Inakala ko na baka saglit lang naman yon pero tumagal ito ng halos ilang minuto kaya minabuti kong gisingin ulit si tatang. Naiinis pang nagmulat si tatang ng kanyang mga mata. Sabay tanong kung ano na naman ba ito at bakit hindi pa rin ako natutulog. Sinabi ko sa kanya na may ingay akong naririnig mula sa bubong at kinakaluskos nito ang aming bubungan. Tiningala din ni tatang ang aming bubong pero tumigil na rin ang kaluskos na naririnig ko kaya hindi naniwala si tatang sa akin noon. Marahil daw ay guni-guni ko lang ito. Kaya matulog na ako para wala na akong maririnig na kung ano-ano. Nakatulog din ako kahit papano. Pagkatapos akong masabihan ni tatang. Pero dinalaw na naman ako ng isang masamang panaginip. Sa panaginip ko ay nakakarinig ako ng kaluskos sa bubong. Kasabay noon ang pagbutas ng aming bubungan. Gawa sa pawid yun kaya mabilis na nabutas. Nakita ko na may mahabang bagay na lumawit at dumiretso pababa sa tiyan ko. Labis akong natakot kaya napasigaw ako. Dahilan, para magising si nanang at tatang, maging ang mga kapatid ko noon. Kitang-kita ko ang lumawit na yun pababa sa aking tiyan. Sigurado ako na dila ito pero napakahaba. Nakakamangha pero labis-labis din ng takot na nararamdaman ko. Ginising ako ni nanang. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang nangyari sa akin. Ganun na lamang ang pasasalamat ko nang nagising ako at naalimpungatan. Doon ko napagtanto na panaginip lang lahat ng ito. Sinabi ko kay nanang ang tungkol sa panaginip ko. Lahat kami ay halos sabay-sabay na napatingala sa bubungan. Nagulat kaming lahat nang nakita naming may malaking butas nga ang bubungan ng mga oras na yon. Dali-daling bumangon si tatang para tingnan ang paligid, bit-bit ang kanyang itak. Lumabas siya ng bahay. Pero makalipas ang ilang minuto ay pumasok na ito sa loob. Ayon sa kanya ay wala naman siyang nakita. Pero sigurado siyang may kung anong nilalang ang may gawa ng butas na yon. At hindi panaginip ang nangyari sa akin, kundi totoo. Lalo akong natakot at ilang gabi din noon na hindi na ako makatulog. Pakiramdam ko ay lagi na lamang may ibang nilalang sa ibabaw ng bubungan. Takot na takot akong isipin na kahit anumang oras sa aking pagtulog ay may lalawit na namang dila ng aswang mula sa bubong at papatong sa tiyan ko noon. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang noon ay kasama ko yung pamilya ko. Lalo na yung mga magulang ko na laging nagpapaalala sa akin na wala akong dapat ikatakot hanggat kasama ko sila.